Part 8. Binuksan nito ang malaking double door. Tumambad sa kanya ang mataas na bookshelves, high ceilings at may chandelier. Halos umabot sa kisame ang mga libro. Nandito na po siya, sir. Imporma ng butler. Sa gitnang bahagi ay ang makintab na kahoy na lamesa. Matatanaw ang likuran ng malaking sandalan ng swivel chair. Nakatalikod dito sa kanila. Umikot ang upuan at bumungad sa kanila ang seryosong tingin ni Lucas. May hawak itong sigarilyo sa kabilang kamay. Bumuga ng usok sa ere bago kinuha ang makapal na baso ng alak. Nagtama ang mga mata nila bago sumimsim ng inumin sa hawak na baso nang hindi pinuputol ang titig sa kanya. "You can leave us now," anito sa baritonong boses. Gaya pa rin ng dati, nakakakaba ang dating sa kanya ng malalim nitong boses. Bukas ang bandang dibdib ng suot nito at humuhulma ang tela ng damit nito sa mabato nitong tiyan. Hindi pa naman ganun katagal nung huli silang nagkita, pero may napansin na siyang pagbabago dito. Lumalaki ang katawan nito at halatang mas tutok sa physical fitness. Kung malakas na ang hatak nito sa babae noon, mas lumala ngayon. Napapatanong tuloy siya sa sarili. May nobya na kaya to? Kaya ito mas naging appealing ngayon? Pero bakit nga ba yun ang pinoproblema niya? Si Liam Gabriel ang sadya niya dito. Hindi ang lalaking to. "Long time no see, Serena." Pinitik nito ang yosi sa ashtray bago bumaling sa kanya. Sumandal ito sa mesa habang nakapamulsa. Hindi siya kumibo. Wala rin talaga siyang balak na magsalita. Baka kung ano lang ang masabi niya. Iritado pa man din siya ngayon. Lalo pa at nasa harapan niya ang lalaking pinagmulan ng lahat ng paghihirap niya ngayon. "Do you want to see your son?" Doon nito nakuha ang atensyon niya. Nang banggitin nito ang anak niya ay agaran siyang napaangat ng tingin. "Nasaan siya?" Nanatili ang titig nito sa kanya. Ngunit bakas ang panunuya sa mga labi. Ilang saglit ay sarkastiko itong natawa. "Oh, akala ko na-enjoy mo na ang pakikipagtanan sa pinsan ko at nakalimutan mo na ang anak natin, si Rina." Kumunot ang noo niya at parang iba ang dating nang banggitin nito ang anak natin ngayon. "Hindi ako nakipagtanan. Ano bang pinagsasasabi mo? At saan ba nito napulot ang ideyang nakipagtanan siya?" Umangat ang kabilang kilay nito na tila hindi pa kumbinsido sa sinabi niya. "At kailangan ko nang kunin ang anak ko, Lucas." Natigilan siya nang mabasag ang baso na hawak-hawak nito. Dumugo ang kamay nito kaya nanlaki ang mata niya. Pero pasimple lang nitong pinahid yun sa panyo na nasa mesa. At kahit nasugatan na ito, ay parang wala lang dito ang nangyari nang titigan siya. "At sino ang nagsabing papayag ako?" Napanganga siya. Alam niyang imposibleng ang payagan siya ni Lucas na kunin niya ang anak niya. Simula pa lang, alam niyang 10% lang ang pag-asa niyang makuha ang anak. Kaya bakit pa siya magugulat ngayon? "I'm sorry, lady. You can go now, but leave my son here. Hindi siya makakasama sa'yo." Nag-init ang sulok ng mata niya. Pinipigilan niya ang maiyak pero tumulo ang mga luha niya. "He can do whatever he wants when he's with me." Napansin niya ang paghakbang nito palapit sa kanya. "Money, things, luxurious life. I can provide those in a blink of an eye." Lahat ng yun ay wala siya at mas lalo siyang napanghinaan. Tama ito. Kaya nitong ibigay ang lahat sa anak niya. Kaya nitong magbayad ng kung sinong mag-aalaga sa anak niya. Kaya kahit wala siya, walang problema. At hindi na talaga siya kailangan. Pero kailangan niya ang anak niya. Masuyo nitong hinawakan ang mukha niya upang iangat at magpantay ang mga tingin nila. Luhaan ang mga mata nang titigan niya ito. Umigting ang panga nito ngayong nagkatitigan sila ng husto. "This is your punishment for hiding my son from me. So deal with it. You can never have Liam Gabriel for good." Tinalikuran siya nito, pero minto ulit at nanatiling nakatalikod ng magsalita. "You choose. Either you stay here with Liam Gabriel or go and you'll never see your son again. So choose, Serena."
Parang bumaliktad na ngayon ang pangyayari. Dati, pinagkait niya dito ang anak niya. Ngayon ay siya na ang pinagkakaitan. Hindi niya akalaing aabot siya sa puntong ito ng buhay niya. Ang malapad nitong likod ay papalayo na sa kanya habang nanatili ang mga tingin niya sa likuran nito. Napaisip siya, wala na siyang ibang choice ngayon kundi ang pumirmi doon upang makasama niya ang anak. Saktong pagkababa niya mula sa opisina, ay nasa lubong niya ang dating yaya ni Liam Gabriel at kasama nito ang anak niya. Agad itong bumitiw sa yaya at tumakbo palapit sa kanya. Napahagulgul siyang yumakap sa anak. Namiss niya ito ng sobra. Akala niya hindi niya na ito makikita pa. Hindi na mawawala si Mama. Magkakasama na tayo dito. Mama, to? Tumangu-tango siya sa anak. Hindi na to humiwalay sa kanya. Nagpakarga na ito at nagpasama sa kanya hanggang sa garden. Siya na rin ang hinayaan ng yaya na magpakain sa tanghalian. Naghihintay lang siya kung ano ang ibibigay sa kanyang assignment. Kahit ano, kakayanin niya. Ang importante ay hindi siya paaalisin dun. Hindi pa nito masyadong naiintindihan ang sitwasyon nila at hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag dito ang lahat kapag natuto na itong magtanong sa kanya balang araw. Kapag nagkapamilya na si Lucas at nakahanap ng asawa, mananatili pa rin siya sa tabi ng anak. Hinding-hindi siya aalis. Sa maid's quarters siya ngayong gabi dahil nandun ang yaya ng bata. Mga bandang 12:00 ng hating gabi nang maisipan niyang bumaba. Nasa hagdan pa lang siya nang matanaw niya si Lucas. Kaya lang hindi ito nag-iisa. Isang babaeng matangkad at nakaroba lang ng pula ang nakaupo sa high stool. Hindi tulad niya ay kayang abutin ng paan nito ang sahig kahit nasa high stool. Lucas was in between her legs and they were kissing. Agad siyang napaatras. Kumubli siya sa dingding. Tahimik na tahimik ang paligid kaya maririnig ang pag-uusap ng dalawa. You never visit me in my photo shoots. Bukas ang gig ko. Pumunta ka ha? Let's talk about it later, Athena. And they kissed again. Naririnig niya na ang hagik-gik ng babae. May lambing sa boses nito nang sawayin si Lucas. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kumurot sa dibdib niya. Sobrang ganda ng babae. Balingkinitan, matangkad, mukhang artista. Flawless. Kahit yata anong isuot ay babagay. Lucas is like a Greek god, and that girl is a goddess. Bagay ang dalawa. Wala kang mapipintas. Parang mga idealistic characters sa fairy tale. Napatitig na lang siya sa tsinelas niyang suot. Kung gaano siya ka-cheap, ay dadalhin niya yun hanggang sa mamatay siya. Isa siyang babaeng pinuntis lang at ngayon wala nang halaga. Tahimik siyang bumalik sa maid's room. Bukas na lang siya iinom ng tubig. Ang importante ngayon ay kasama niya ang anak niya. Yun na lang ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Kinalimutan na niya ang mga nakita niya sa gabing yun. Nandun pa rin ang mga dating hardinero ng mansyon. Ang mabait na tagadilig ng halaman ay bago na naman. Tinutulungan niya ito habang hindi pagising ang anak niya. Mas bata ng 3 taon sa kanya si Jepoy. Madaldal at palabiro. Huwag mo namang lunurin. Sita niya dito nang mapuno nito ng tubig ang flower pot. Nalulunod din pala sila. Pero baka marunong naman lumangoy ang mga yan. Patawa-tawa pa na sabi nito. Natawa na rin siya. Lumapit siya dito at iginiya ang kamay nito sa kabilang pot ng halaman. Nagtatawanan pa sila. Serena, 6 boses sa likuran niya. Napalingon silang dalawa. Gulat at agad na umayos ng tayo si Jepoy nang malaman na si Lucas ang nasa likuran. Siya na mismo ang nagpatay ng host dahil nakalimutan na yun ng kasama. May iritasyon sa mga mata ni Lucas habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Jepoy. Make me a coffee. Hindi mo trabaho ang garden. At binigyan ng matalim na tingin si Jepoy. Napapansin niyang iritado ito. Kaya lang, hindi niya maintindihan kung anong dahilan. Tahimik siyang tumango at sumunod kay Lucas. Kaya lang, lumingon siya saglit kay Jepoy at bumulong ng, "Alis na ako." Tumango lang si Jepoy at alanganing umiti. "Serena,
Muntik na siyang mapatalon sa malakas na banggit ni Lucas sa pangalan niya. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan kung bakit galit ito ngayon. Inilapag niya ang coffee nito sa table. Sinulyapan siya nito habang hawak nito ang iilang papel. Napaisip siya. Nasaan na kaya yung babae nito kagabi? Nasa silid nito? Malamang na doon nito yun patutulugin. Girlfriend ni Lucas yun kaya panigurado. Kung wala ka na kailangan, aalis na. Ba't nagmamadali ka? Babalik ka ulit sa garden? May iritasyon sa mga mata ni Lucas nang sulyapan siya. Napakunot ang noo niya. Ano naman kung babalik nga siya doon o hindi? Ba't kung makapagtanong ito parang ang laking kasalanan na ang mga pinaggagawa niya? Wala naman siyang ginagawang masama. You really like entertaining boys, huh? Nalilito siyang tinitigan nito. Ha? May flavor of the day ka ba? Si Jepoy naman ba ngayon? Kalaunan ay nagets niya ang ibig nitong sabihin. Napakuyom siya ng kamao at nagtiimbagang. Hindi niya maintindihan kung saan ito nagalit at mukhang siya ngayon ang pinag-iinitan. Nag-away ba to at ang girlfriend nito kagabi? Kaya ito aburido ngayon? Pwede na po ba akong umalis? Formal ang boses niya. Ngunit nagpipigil lamang siya. Ayaw niyang patulan pa ito. You're avoiding the question now, Serena. Bumuntong hininga siya. Aalis na po ako kung wala na po kayong ibang... Natigilan siya at muntik nang mapatalon sa gulat nang ibagsak nito sa desk ang makapal na libro. You're not leaving this room. Tila kulog ang boses nito at aaminin niyang sa kasulok-sulukan ng kanyang sistema ay kinakabahan siya. Pero sinisikap niyang magpakatatag, kaya unti-unti siyang humarap dito. Kalmado ang itsura niya, ngunit nagwawala na ang puso niya. Napalunok siya nang magsimula itong tumayo. Mabibigat ang hakbang nito patungo sa kanya. Gusto niyang umatras, pero parang ayaw sumunod ng katawan niya. Niluluwagan nito ang necktie nito at nakapamulisang nagpatuloy sa paghakbang palapit sa kanya. His aura is like a dominant beast, a ruthless demon. His towering height gives goosebumps. Ilang beses siyang napalunok. Ano ba kailangan mo? Hindi niya ito matingnan sa mata. Baka mas lalo lang siyang kabahan. Napasinghap siya nang bigla nitong hawakan ng braso niya. Hinila siya nito sa tabi at pininid sa dingding. Otomatikong itinutok nito ang mga kamay sa magkabila niyang gilid na parang ikinukulong siya. Ang abuhin nitong mata na nakatitig sa kanya ay parang binubutas ang kaluluwa niya. Kiss me. Anito sa malalim na boses. Namilog ang mata niya. Nababaliw na ba to? May girlfriend to. Ano ba pinagsasasabi mo? Do I need to repeat it myself? Or do you want me to do it instead? Naramdaman niya ang panginginig ng daliri niya. Tapos na ang kontrata, Lucas. Hindi mo na pwedeng gawin yan sa akin. May mapaglarong ngisi na sumilay sa labi nito. Dumaan ang dila nito sa ibabang labi at kagat-labi nang ibinalik ang titig sa kanya. You're still working under my roof. Tapos na nga ang kontrata noong umalis ka. Pero bumalik ka. And now, I have the rights to control you again, Serena. So kiss me. Bumaba ang tingin nito sa labi niya. Do it right away. Huwag mong hintayin na ako pa ang gumawa. I'm merciless. I might bite your lips until it bleeds. Abot langit ang kabog ng kanyang dibdib. Dati na naman niyang nagawa ito, di ba? Hindi na dapat bago sa kanya. Hahalikan niya lang ito at tapos na. May nagawa na nga sila dati na mas malala pa sa halik. Ang sakit nga lang sa dibdib. Dahil parang kung sino lang siyang hihingan nito ng ganong bagay. Na parang hindi yun big deal sa kanya. Hindi niya alam kung may natitira pang pride sa katawan niya. Pakiramdam niya ay naisuko niya na lahat yun. Tumingkayad siya at nanatili ang mga mata sa namumula nitong labi. Humawak siya sa matigas itong braso upang maabot lang ang labi nito. Ngunit napasinghap siya nang pumulupot ang braso nito sa bewang niya at ang isa nitong kamay sa batok niya upang kabigin at salubungin ng marahas nitong halik ang labi niya. Uhaw na uhaw. Tila mapaghanap ang nararamdaman niya sa halik nito. Hindi man lang siya binigyan ng tsansa upang huminga. Ang eksperto nitong dila ay gumagalugad sa kanyang bibig.
Nakakapanghina. Kung hindi lang siya hawak nito, ay baka kanina pa siya nakalupasay sa sahig. Natauhan siya nang maramdaman ang kamay nitong kinakalas ang butones ng damit niya. Agad siyang pumalag, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong huminga. Ngunit nanatili pa rin siya sa mahigpit nitong yapos. Lucas! Ano bang ginagawa mo, Lucas? Natilihan siya nang buhatin siya nito at sa isang iglap ay lumapat ang likuran niya sa malambot na sofa. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at itinaas sa uluhan niya. Ang senaryo noong unang beses na ginahasa siya ng lalaking ito ang nagbalik sa kanyang isipan. Hindi na siya halos makakilos. Sa bigat at lakas nito ay wala na siyang lakas na lumaban pa. Paulit-ulit niyang itinanim sa utak niya na para sa anak niya ang pagtitiis na to. Nakakapagtaka lang na mas masakit sa dibdib ang nangyayari ngayon kumpara dati. Bakit? Ano bang kaibahan ngayon at noon? Dahil ba umaasa siyang maaaring nagbago si Lucas nung mga panahong naging mabait ito sa kanila ng anak niya? Kasi pakiramdam niya ay ibang Lucas ang nasa harapan niya ngayon. Hindi niya napigilan ng luha sa mga mata niya. Kapag pumayag ba siya ngayon, magiging maayos na to? Sana lang hindi na nito ulitin ito. Wala na kasi siyang maipagmamalaki sa sarili niya. Halos hindi pinapakinggan ni Lucas ang mga daing niya. Mas lalo niya lang nararamdaman na mababa pa siya sa pinakamababa. Nakatitig siya sa kawalan. Kapag natapos ito at nakuha na ang gusto, lalabas na lang siya sa pintuan ng office nito na parang walang nangyari. Walang magtatanong kung ayos lang ba siya o kaya niya pa bang manatili doon. Kasi gano'n naman talaga dapat, di ba? Kasi nga, isa lang siyang hamak na trabahante na binabayaran. Napansin niyang huminto ito sa ginagawa. Ramdam niya sa liig ang mga paghinga nito. Napamura to. What the hell did you do to me? Hindi niya ito pinansin. Kumuyom ang kamao niya. Ilang saglit nang umalis ito sa ibabaw niya. Fix yourself. Anito sa seryosong boses at agad tumalikod. Kumalubog ang kabilang pinto ng malaking office at naglaho ang presensya nito doon. Tahimik at halos wala sa sariling binabalik niya sa pagkakabutones ang damit. Nanatiling nanginginig ang mga kamay niya at tahimik rin siyang umalis. Nakipaglaro siya sa anak niya buong maghapon, pero minsan napapatulala siya. Abala na kinagabihan ang mga katulong. Narinig niyang pupunta na naman daw ulit ang girlfriend ni Lucas, si Athena. At mga bandang 8:00 nga nang dumating ito sa bahay. Eto sa harapan niya, ang larawan ng may napakaraming maipagmamalaki. Kabaligtaran niya. Pakitawag nga si Sir, ani ng isang katulong. Napaawang ang labi niya nang malaman na sa kanya ito nakatingin. Napalunok siya at tumango. Tahimik niyang inakyat ang taas. Pakiramdam niya ay napakabigat ng mga hakbang niya. Nagpakawala lamang siya ng malalim na hininga nang marating niya ang pinto ng silid nito. Ngalingali siyang kumatok at bumukas ito ilang saglit lang ang nakaraan. Ang seryoso nitong tingin ang sumalubong sa kanya. Nandito na ang girlfriend niyo? Anya at nakayuko. Handa na rin ang hapag. Napansin niya ang nakakuyom na kamao nito. Aalis na ako. Tumango siya dito at tumalikod na siya. Kaya lang, bigla itong nagsalita. She's not my girlfriend. Tumango siya habang nanatiling nakatalikod. Okay. Aalisin ko na ang yaya ng anak natin. Ikaw na ang tumutok kay Liam Gabriel. You can sleep in his room too. Tahimik na tumango siya at walang salisalita na nagpatuloy na sa pag-alis. Kung ano man ang dahilan ng bigla ang pagbabago ng desisyon nito ngayon, ay wala na siyang pakialam. Medyo maluwag-luwag na sa dibdib niya ang oportunidad na makasama niya ang anak niya. Napakain niya na si Liam Gabriel at nakatulog na. Tumulong siya sa baba at tahimik na sinusunod ang lahat ng sinasabi ng mga katulong doon. Ramdam niya ang mga titig ni Lucas. Tuwing magsasalin siya ng juice ni Athena, ay mariin naman itong tititig sa kanya. Bahagya siyang nabahala na baka mapansin yun ni Athena. Samantalang ang isa ay parang walang pakialam na patuloy pa ring nakatitig sa kanya. Ay nako, you're not listening, Lucas, ungot ni Athena. Napansin niyang ubos na ang tubig sa goblet ni Lucas, kaya yung isang katulong na may hawak ng pitcher ng tubig ang agad na lumapit para salinan si Lucas.
No need. Give me wine instead. Sansala nito. Napalunok siya dahil nakatitig pa rin ito sa kanya, kahit ang isang katulong ang kausap. Okay po, sir. Agad na umalis ang katulong. Did you eat already? Nag-aalangan siyang tumingin kay Lucas nang magsalita ito. Akala niya si Athena pa rin ang kausap nito, pero nang tingnan niya ito ay sa kanya ito nakatingin. Napatingin siya sa likuran niya. Baka nag-a-assume lang siya. Pero siya lang yung nakatayong tao dun. Wala nang iba. Si Rina. Untag nito. Kinabahan siya at napabaling ulit kay Lucas. So what if she eat or not, Lucas? You're too nice to your mates, huh? Bahagya pang natawa si Athena. Hindi natinag ang seryosong tinig nito. Tila hinihintay pa rin ang sagot niya. Kumain na po ako. Yumuko siya. Okay, you can sleep with our son now. Hindi mo na kailangan tumulong pa dito. Nakita niya kung gaano nalaglag ang panga ni Athena nang balingan siya. She what? Gulat na bulalas ng babae. Kinakabahan agad siyang tumalikod. Hindi na naman kailangan itong banggitin pa sa babae ang ugnayan nila. Mariin siyang napapikit at binilisan na ang mga hakbang. Naramdaman niya ang yakap ng anak niya, kaya napangiti siya. Naalala niya pa noong birthday nito na sinakto niya sa pagtakas nila. Hindi niya akalaing babalik pa rin pala sila dito. Hindi nga talaga nila kayang takasan si Lucas. Naalala niya tuloy ulit ang nangyari sa baba kanina. Bakit nito pinangangalandakan na koneksyon nila? Ano na naman kaya ang balak nito? What the hell did you do to me? Napalunok siya nang maalala ang sinabi nito kanina. Bakit parang siya pa ang sinisisi sa isang bagay na di niya alam kung ano? Bakit? Ano bang nagawa niya? At yung halik nito kanina ang biglang bumalik sa alaala niya.